Isang maisog na pagbati para sa lahat ng mga Pilipino dito sa Malaysia at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nanonood sa ating live streaming na nagtitipon at nagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isang maisog na pagbati sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at patuloy na naninindigan sa kabila ng panganib na dala nito. Katulad ninyong mga overseas Filipino workers. Matapang ninyong hinaharap ang mga panganib at hirap sa ibang bansa para lang mabigyan ninyo ng komportableng buhay ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa ating bayan at sa pag-aalaga ninyo sa inyong mga pamilya na nandun sa ating bayan. Ang inyong mga sakripisyo at tapang ay nagsasalamin sa lalim ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya. At dito rin natin nakikita ang inyong malasakit para sa Pilipinas. Ang ating pangarap ay lumaya sa kahirapan at maging matatag ang bansa. Kapag matatag tayo, maganda ang ekonomiya. At kapag maganda ang ekonomiya, may kabuhayan at hanap buhay ang mga Pilipino. Posibleng hindi na kailangan maging OFW. Aalis lang po tayo sa ating bansa, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kagustuhan. Sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tandaan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay walang takot na itinaya ang kanilang buhay at lumaban. Paalala rin ang araw na ito na ang kalayaan ay makakamtan lamang natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa. Dahil sa ating pagkakaisa ay nagkakaroon tayo ng lakas, ng determinasyon, ng tapang, ng kaisog. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan, dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas.
Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Diba? Ako ba din nagatod sa iyahan dito? Dili man? Diba? O, di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mua sa Davao. Oh. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tapos pagbabayarin ko pa yan ng fish head curry mamaya. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Napanood nyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin nyo. Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant. Absence of basic human decency and respect for the rule of law. Typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. Kalayaan, kinabukasan, yung ating KKK, kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat. Maipapanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Mga kababayan, alam na natin lahat kung ano ang problema ng ating bayan. Dahil nagrereklamo tayo araw-araw. Kami na nandoon sa Pilipinas, nararamdaman namin araw-araw. Example na lang, yung tagtag ng EDSA araw-araw.
ang consultation namin ngayon ay hindi kung ano yung reklamo, kundi kung ano yung naisip ninyo at nakita ninyong solusyon. Nakita ninyo sa ibang mga bansa, kung saan kayo ay nanirahan, kung saan kayo ay nagtrabaho. Whether by choice or by force, you have lived and worked abroad. You have witnessed effective systems and thriving communities. What best practices from other countries should be adopted in the Philippines? What changes would you like to see for a better future? Sa konsultasyon na ito, nais naming marinig mula sa inyo ang inyong mga karanasan sa ibang bansa upang mabago natin ang direksyon ng ating bayan. We should demand change. We should fight for change. Ang araw ng kalayaan ay maging inspirasyon sana natin para patuloy na maging tapat na mga Pilipino. Tulungan po natin ang Pilipinas, huwag tayong mapagod sa pakikipaglaban para sa magandang kinabukasan ng ating mga pamilya, lalong-lalo na ng ating mga anak. Huwag nating ipagkunulo ang kapwa Pilipino o isuko ang interes ng Pilipinas. May pag-asa po tayo. At bilang mga maisog na mga Pilipino, may maggagawa tayo. Mga kababayan, sa ating patuloy na pagkakaisa ay hindi tayo mabubuwal. Hindi tayo matutumba. Hindi tayo mapapabagsak. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.